Good morning! Sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Paghahatid ng supply sa Ayungin Shoal, hindi napigil kahit binomba ng tubig ng Chinese vessel ang supply boat ng Pilipinas. Mas mataas na multa sa mga motoristang iligal na dadaan sa EDSA busway, epektibo na simula ngayong araw. Peligro sa binagong implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund, pinuna ng isang mambabatas. At ilang kaanak ng mga OFW sa Israel planong magnegosyo na lang para mapauwi na ang kanilang mga mahal sa buhay. Naging matagumpay ang pinakabagong resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal sa kabila ng patuloy na harassment at pambubuli ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Ito ay kahit pa binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang supply boat ng bansa. Narito ang ulat ni Andy Pagayona. Sa panibagong resupply mission ng pamahalaan itong Biyernes, muling naranasan ang patuloy na panghaharas at pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas. Umaga pa lang sa West Philippine Sea, nagpakawala na ng isang malakas na busina ang China Coast Guard sa aming sinasakyang barko. Pero kapansin-pansin na hindi gaanong dumidikit ang mga barko ng China sa BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard na siya naming sinasakyan. Tumulong na kasi sa panibagong resupply mission ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino. Pero sa kabila nito, ilang ulit din ang ginawang shadowing ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa BRP Melchora Aquino. Tuloy naman ang pagdikit at paghabol ng mga barko ng China sa dalawang resupply boat at sa BRP Sindangan at BRP Cabra ng PCG. Ito yung kasalukuyang nangyayari ngayon. Itong barko ng Philippine Coast Guard 4407 ay hinahabol ng China Coast Guard at ng ilang barko ng militia vessel. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang paglalayag ng barko ng Pilipinas patungo sa Ayungin Shoal. Sulit pa rin hinaharangan ng malalaking barko ng China ang resupply boat at dito na rin binomba ng tubig ang ML Kalayaan na may dala ng supply. Hindi kasi nagamit ang unay sa May 2 dahil sa naging pinsala nito matapos mabangga ng barko ng China nitong nakaraang resupply. Mariing kinundi na ng National Task Force for the West Philippine Sea ang mapanganib na ginawa ng barko ng China sa mga sakay ng ML Kalayaan. Namataan naman ang isang spy plane na paikot-ikot at nagmamasid sa nangyayari sa West Philippine Sea. Mula dito, tanaw na natin yung Sierra Madre at yung dalawang rore natin ay malapit na rin na makadikit doon sa Sierra Madre. Pero sa ngayon, makikita natin dito, nasa harapan natin, itong mga barko ng China Coast Guard at itong mga militia vessel. Alas 8 ng umaga nang makadikit ang dalawang resupply boat sa Sierra Madre. Sinubukang magpababa ng rubber boat ng PCG sakay ang ilang media personnel. Subalit ilang beses din silang hinabol ng China at hindi pinalapit sa Sierra Madre. Habang inihintay natin itong pagbabalik ng unay sa May 1 at saka yung isang kasamang rore na nagatid ng supply sa Ayungin, kapansin-pansin itong ginagawa ng Chinese militia vessel na paulit-ulit yung ginagawang dangerous maneuver dito nga sa ating sinasakyang barko na Melchora Aquino. Sa kabila ng mga panghaharas at pagbuga ng tubig mula sa barko ng China, ay tagumpay na nakapaghatid ang mga barko ng Pilipinas sa mga magigiting na sundalo sa Ayungin Shoal. Andy Pagayona, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Iminungkahi ng isang mambabatas na pabalikin muna sa Pilipinas ang Philippine Ambassador sa China kasunod ng panibagong water cannon incident sa West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Francis Tolentino na maaaring pauwiin muna ang Filipino envoy mula Beijing para mag-report sa Department of Foreign Affairs o DFA at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y para bilang pagpapakita na mataas na level na ang ginawang paglabag sa international law. Pero paliwanag ng senador, mananatili pa rin bukas ang Embahada ng Pilipinas sa Beijing para sa pag-issue ng visa. Inirekomenda rin ng mambabata sa Department of Foreign Affairs na ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines, Wan Shilian, para magpaliwanag. Ipatutupad na simula ngayong araw ang mas mataas na multang ipapataw sa mga motoristang iligal na dadaan sa EDSA Busway. Batay sa resolusyon na pinagkasunduan ng Metro Manila Council, 5,000 pesos ang ipapataw na multa sa unang paglabag o first offense, habang 10,000 pesos isang buwan na suspensyon ng driver's license at pagdalo ng road safety seminar naman para sa ikalawang paglabag. 20,000 pesos sa ikatlong beses na paglabag na may kasamang isang taong suspensyon ng driver's license at 30,000 pesos na penalty naman sa fourth offense kung saan irerekomenda na rin sa LTO na i-revoke ang lisensya ng driver. Nauna nang iginiit ng MMDA na ang dahilan ng mas mataas na multa ay bunsod ng mga pasaway ng motorista na makailang ulit ng lumalabag at handang magbayad ng 1,000 pisong multa. Kaugnay ng pagpapatupad ng mas mataas na parusa sa mga lalabag sa EDSA Busway, nagsasagawa naman ng enforcement operations ang MMDA sa EDSA Busway. Alamin natin ang update live mula kay JP Nunez. JP, good morning. May mga nahuli na bang lumalabag pa rin sa EDSA Busway kahit ngayong tinaasan na ang multa sa mga lalabag dito? Yes, Celine, dito sa bahagi ng emergency bay ng Ortigas dito sa EDSA Busway, bandang alas 6 kanina ng umaga, nagsagawa ng joint operation ang LTO at ang MMDA. At marami na rin yung mga private vehicle na nahuli kanina at na-issuehan ng violation ticket at papatawan sila ng mas mataas na multa. Dahil nga ngayong araw ay simula na o epektibo na itong mas mataas na multa sa mga illegal na dadaan sa EDSA Busway. Simula ngayong araw, epektibo na ang mas mataas na multa sa mga iligal na dadaan sa EDSA Busway. Ito yung resolusyon na pinagkasunduan ng Metro Manila Council kung saan ang magiging multa ay mula 5,000 pesos hanggang 30,000 pesos sa fourth offense, kung saan irerekomenda na rin sa LTO na i-revoke ang lisensya. Ayon sa MMDA, posibleng mas paigtingin nila ang panguhuli sa mga pasaway na dumadaan sa busway. Bukod sa operasyon sa umaga, maaari pa nilang magsagawa ng operasyon ng panguhuli ang MMDA sa ibang oras sa maghapon. Ayon naman sa MMDA, kapag nagtangkang tumakas ang isang motorista sa mga enforcer, otomatiko itong papatawan ng third offense. Ibig sabihin, papatawan siya ng 20,000 pesos na multa at 1 taon na suspension ng driver's license. At Celine, hanggang sa mga oras na ito, dito sa area ng Ortigas ay nagsasagawa ng operasyon ang MMDA at ang LTO at meron pang mga nahuhuli na private vehicle ngayon dito na patuloy pa rin na dumadaan sa EDSA Busway. At mamaya meron pa silang ilang mga area ng EDSA Busway na pupuntahan para manghuli pa rin ng mga motorista na illegal na dadaan sa busway. Ang paalala ng MMDA, ito nga EDSA Busway ay exclusive lamang dapat na linya para dun sa mga city buses, tapos sa mga ambulansya at saka yung mga government vehicle na may red plate. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa'yo, Celine. Maraming salamat, JP Nunez. Pinunaan ng isang mambabatas ang anyay potensyal na peligro sa binagong probisyon ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund Law. Isa na rito ang binabaang kwalifikasyon ng mga opisyal na mamamahala sa pondo.
Ayon naman kay Albay 2nd District Representative at House Ways and Means Chairperson Joey Salceda, dapat nang tukuyin kung ano-anong investments ang mahalagang pagtuunan ng pansin matapos na rebisahin ang IRR. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Nagpahayag ng pangamba si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kaugnay ng anyay mapanganib na probisyon sa Revised Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund o MIF. Anya, kulang sa pagkilatis, binawasan ang partikular na responsibilidad ng Audit at Risk Management Committees at binabaan ng educational at professional experience requirements para sa top positions ng fund company. Reaksyon ito ng mambabatas matapos na ilabas ng Malacanang ang revised IRR ng MIF Law araw ng Sabado, November 11, 2023. Halos isang buwan ito matapos na suspindihin ang pagpapatupad nito upang repasuhin. Isa sa nakasaad sa revised IRR ang pagsusumite ng nominasyon para sa mga bakanteng regular at independent director ng Maharlika Investment Corporation o MIC Board. May kapangyarihan din ang presidente ng Pilipinas na tanggapin o tanggihan ng inirekomendang appointees ng advisory body ng Maharlika Investment Corporation o MIC. Kung pumalyang makakita ng angkop na appointee mula sa shortlist na isinumite, maaaring magbigay ng additional na pangalan ng nominees ang advisory body sa Pangulo. Ang advisory body ng MIC ay binubuo ng mga kalihim ng Department of Budget and Management, National Economic and Development Authority o NEDA at Treasurer ng Pilipinas. Inalis din ang ilang kwalifikasyon para sa mga miyembro ng Board of Directors ng MIC, partikular ng pagkakaroon ng master's degree, 10 taong experience sa finance, investments o economics, magandang track record at ethical standards. Batay kay Representative Castro, mas tumindi ang duda sa potensyal na political interference at sa kawalan ng checks and balances. Mas umigting din anya ang otoridad ng Pangulong pumili ng Board of Directors. Subalit batay naman kay Albay 2nd District Representative at House Ways and Means Chairperson Joey Salceda, isa sa mga ekonomista sa Kongreso, dapat nang tukuyin kung ano-anong investments ang mahalagang pagtuunan ng pansin matapos na rebisahin ang IRR, gaya ng tubig, transportasyon at energy infrastructure. Sa pagtaya nito, magiging epektibo na ang MIF sa pagtatapos ng 2023 at posible ring magkaroon ng initial investments sa pag-uumpisa naman ng 2024 gaya ng pangako ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang dinggin ng Korte sa Muntinlupa City ang mosyon upang madismiss na ang natitirang kaso ni dating Senator Leila De Lima. Inaasahan naman ng abogado nito na mareresolba na ang Korte ang kanilang hiling na makapagpiyansa ang dating senadora. Narito ang report ni Bernard Dadis. Magkakaroon muli ng pagdinig ang Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 sa natitirang kaso ni dating Senador Leila De Lima mamayang 1:30 ng hapon. Kaugnay pa rin ito sa alegasyon ng umano'y pakikipagsabwatan noon ni De Lima sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison o NBP noong siya pa ang Justice Secretary. Inaasahan na dadalo rito ang dating mambabatas. Sa utos na inilabas ng Korte noong nakarang October 27, 2023, sinabi ni Presiding Judge Hener Guito, tatalakayin sa pagdinig mamaya ang inihaing mosyon ng kapwa-akusado ni De Lima na si dating Bureau of Corrections o Bucor Director Franklin Bucayo na i-dismiss na ang kaso. Pero ayon sa abogado ni De Lima na si Atty. Bonita Cardon, bagamat naghain na ng komentaryo ang prosekusyon sa mosyon ni Bucayo, hindi nila inaasahan na magkakaroon ng desisyon dito ang korte ngayong araw. Ang inaasahan ng kampo ni De Lima ay ang resolusyon ng RTC sa kanilang inihaing motion for reconsideration sa hiling na makapagpiyansa ang dating senadora. Mula sa orihinal na 3 kaso laban kay De Lima, isa na lang ang natitira matapos i-dismiss ng korte ang 2 kaso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Nais ng ilang kaanak ng mga overseas Filipino workers na nasa Israel na magpundar na lamang ng negosyo dito sa Pilipinas upang makauwi na at maligtas sa panganib ang kanilang mga mahal sa buhay na nakikipagsapalaran sa pangingamang bayan doon. Isang summit naman para sa mga OFW at kanilang mga kaanak ang muling idinao sa Las Piñas upang maturuan sila. Narito ang report ni Ryan Nakanlale. 16 na taon ng OFW ang nanay ni Harvey Ilaw na nasa Israel na siyang nagtataguyod sa kanilang pamilya. Dahil sa kasalukuyang giyera sa Israel, hindi maiwasang mag-alala ni Harvey at ng kaniyang mga kapatid para sa kaligtasan ng kanilang ina. Hindi po siya makontak. Galing po siyang ospital noon. Nasa danger zone po siya. Di kabado po kaming lahat noon. So that time po, di po kami makapakali. Mabuti na lang po at natawagan yung parang amo niya. Sabi po sa amin, ayos naman ang kalagayan at wag daw po kami mag-alala. Kaya naman plano nila na magkaroon na lamang ng maayos na negosyo para hindi na muling umalis pa ang kanyang ina para mamasukan sa ibang bansa. Gusto po namin nang makabalik siya dito sa Pilipinas. Kaya po kami nag-aaral ng mabuti. So isa na lang po yung pinag-aaral ng mami. Kaya ganun po. Bale, gusto na po namin i-for good at magkaroon ng negosyo din dito. Since gawa rin po ng may gera. Si Roylan Perez, isang OFW. Nasa Israel din ang kanyang asawa ngayon. Kahit parehas silang nagtatrabaho sa labas ng bansa, bihira pa rin silang magsama ng matagal na araw. Kapag nakaipon na sila at nakapaglagay ng matatag na negosyo, balak na rin nilang huminto sa pagiging OFW. Yan ang kanyang gusto, investment na magkaroon siya ng negosyo kasi pag uwi niya at okay na, so mag-stay na siya dito. Kasi naedad na rin naman May edad tayo, siyempre, pag matanda na at least may nakita mo na may napundar ka. Gayon ang kanyang target. Si Harvey at Roylan ay ilan lamang sa mga dumalo sa 12 OFW and Family Summit na isinagawa sa Las Piñas City. Ito ay taunang isinasagawa para maturuan ang ating mga kababayang OFW at kanilang mga pamilya pagdating sa financial literacy at makapagpundar ng negosyo at iba pang hanap buhay dito sa bansa. So, nasa kanila yun. In fact, you have seen how I build livelihood projects out of waste. Kahit nga basura, pwede mong lagyan ng livelihood project. So, marami tayong choices and it's for them to choose what they want to do. Suportado naman ito ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration. Alam natin nasa larangan ito sa tulong protection sa mga OFW and their families. Kaya't nandito kami. Ang ating mahal na kalihim, Secretary Susan Cruz Ople, ay isa ito sa mga pinagdilin niya, isagawa natin, suportahan ang mga private sector as well as government endeavors na tumutulong sa OFWs and their families. Nagtutugma po tayo dito, lalo na doon sa sinasabing tahanan ng OFWs, ang DFW. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na ang pagtatayo ng additional interchange at lane sa exit ng NLEX sa bahagi ng Maykawayan, Bulacan upang maibsan ang traffic congestion o pagsisiksikan ng mga motorista. Alamin natin ang detalye sa report ni Nestor Torres, live. Nestor, good morning. Kumusta ba ang traffic dyan sa lugar ngayon at kailan inaasahang matatapos ang construction project? Yes, magandang umaga, Celine. Sa kasalukuyan nga doon sa parting papasok ng Maykawayan ay talagang nakararanas talaga ng masikip na trapiko doon sa lugar dahil nga doon sa ongoing na yung construction doon sa ginagawang Maykawayan exit. Partikular ito ay nagdudulot nga ng trapiko sa lugar. Para masolusyonan na ang matagal na problema na sa mabigat na trapiko ng mga motorista papasok ng Maykawayan Interchange, kasalukuyan ngayong gumagawa ng isa pang exit ang NLEX Management sa Maykawayan northbound area sa parting Efrem Mundo Street sa Barangay Pandayan, Maykawayan, Bulacan.
congested na. Halos hindi na gumagalaw ngayon itong may kawayan exit. So, at least ngayon, pag nabuksan yon, yung mga papunta doon sa area na yon, pwede ngayon gamitin yung bagong exit. Ang nasabing project para sa widening at additional NLEX interchange sa Mikawayan ay pinondohan ng mahigit 6 milyon ng NLEX management. Nitong nakaraang buwan lang ay sinimulan ang proyekto. May plano ang NLEX management na matapos ang proyekto bago matapos itong taong 2023. Sa ngayon nga ay Celine, ito nga ay nasa 8 magiging additional na yung 2 lanes doon sa Mikawayan sa ginagawang Mikawayan exit northbound area ay meron kung dati ay 2 lanes magiging 3 lanes na at magka-additional nga ito ng may haba na 800 meters. Sa kasalukuyan ito ay susolusyon sa mabigat na trapiko sa pa-exit ng Mikawayan at papuntang norte. At bukod dito sa ginagawang Mikawayan exit ay natapos na rin itong Tulaok Bridge at Tulaok Bridge na ginagawa yung sa kalsada sa expressway sa NLEX sa San Simon at kung saan nga ay isa ito sa mga susolusyonan sa mabigat na trapiko sa kahabaan ng North Luzon Expressway. At yan mo ang latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa Mikawayan, Bulacan. Para man po sa ating weather update, posibleng maging bagyo ngayong araw o bukas ang isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Namataan ito ng Pag-asa kaninang alas 3 ng umaga sa layong 1,400 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, wala pa itong direktang epekto ngayon sa Pilipinas. Sa Miyerkules ay posibleng pumasok na ito sa PAR at Papanganlang Kabayan. Ito ang unang bagyo ngayong Nobyembre at pang-11 naman ngayong taon. Samantala, ngayong araw ay uulan sa Bicol Region, Aurora, Quezon at Northern Samar dahil sa shear line. Ang amihan naman ay magpapaulan din sa Cagayan Valley, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Ang nalalabing bahagi naman ng bansa ay makararanas ng papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Nakumpleto ng GSIS Furies ang come from behind victory matapos maungusan ng OPPMS Trailblazers sa huling mga sandali ng kanilang makapigil hiningang laban kahapon sa pagpapatuloy ng eliminations round ng UNTV Cup Season 10. Dinomina naman ng Judiciary Mages at PNP responders ang kanilang mga katunggali. Narito ang report ni Bernard Dadis. It's a cardiac game Sunday sa pagitan ng GSIS Furies at Malacanang team, OPPMS Trailblazers. Sa first quarter, mainit na opensa ang ipinamalas ng Trailblazers sa pangunguna ni John Aljard with 10 points at 9 points naman si Chris Dalaten para ilista ang 9-point advantage 20-29. Habang si Joperson Gonzalez ang nanguna sa offense ng Furies with 10 points sa first kanto. Nag-step up si Robert Faundo ng Malacanang team with 9 points combined sa 8 points ni John Aljard na mainit pa rin sa opensa para alagaan ang kanilang 13 points na kalamangan 33-46 and of first half. Nagumpisa na mag-bounce back ang GSIS with 9-0 run makalipas ang unang 5 minuto ng third quarter. Subalit ginising ni Aljard ang opensa ng OPPMS at nanatiling kontrolado nila ang ball game 52-62. Last quarter, unti-unting nakadikit ang GSIS with Bansali leading the offense hanggang sa naagaw na ang abante 68-65
last 3 minutes and 4 seconds, courtesy ng 3-point dagger ni John Paul Hocson. Umangat pa sa 7 points ang abante ng GSIS sa last 2 minutes. Pero sumagot ang back-to-back sa Rainbow Country si Faundo at nakadikit na ang Malacanang 72-71. May pagkakataon pa sanang bawiin ng OPPMS ang abante, subalit na block ni Bansali ang isa pang 3-point attempt ni Faundo. Last 54 seconds. Plus na-convert pa ito ni De Ocampo sa easy layup to give GSIS 3-point edge, 74-71. Pinakaba ni Andrew Requers ang Furies nang ipasok nito ang corner 3-point shot. 32 seconds left, 74 all. Subalit hindi ito naging sapat matapos ang putback ni Rubio mula sa nagmintis na floater ni Bansali to give the assurance sa GSIS Furies para sa kanilang second straight win sa liga. Final score, 76-74. Best player of the game sina Renny Boy Bansali na may 12 points, 6 rebounds, 5 assists, 3 steals at 2 blocks. At saka si Jefferson Gonzalez na may 14 points at 10 rebounds. Yung GSIS ngayon has a never say die mentality. Meaning we never quit. So yung players didn't quit today, especially that second half when we put forth the effort to go down on defense, to share the basketball, and then eventually having a chance to win it down the stretch the fourth quarter. And see Carl Rubio, even if he missed yung 2 free throws, he still came back and never gave up on the play. Nakuha niya yung bola at na-shoot niya. So we were lucky na we won this game. Pag nag-overtime sa amin, sigurado ako doon. Naisip lang talaga nung laki. Height is might eh. Dinamina naman ng Judiciary Magis ang DOJ Beacons sa kanilang bakbakan sa score na 81-71. Best player of the game si Ariel Capus at Frederick Salamat. Dahil dyan, may 2 ng panalo ang Magis habang ito na ang ikalawang sunod na pagkatalo ng DOJ. Samantala, naka-bounce back na ang PNP at pasok na rin sa win column matapos sa patumbahin ng DFA emissaries sa score na 90-63. Best player of the game si Gilly Aniba na may 16 points, 4 rebounds at 1 assist at steal. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos sa ating sandigan. Mula sa Book of Psalms, chapter 130, verse 3, na nagsasabi, If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, O Panginoon, sinong tatayo? Good morning, Kuya! At happy viewing po sa lahat ng nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. Aside sa inyong TV sets, mapapanood niyo po ang Good Morning Kuya sa UNTV News and Rescue official YouTube channel at sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe! That's right! At para sa mga kababayan natin nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Ayan, nakasmile ako, no? Kasi good news eh. Good news muna mga kasambahay, magpapatupad po ng big time oil price rollback ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, aabot sa 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 20 centavos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng diesel.
2 piso naman hanggang 2 piso at 30 sentimos ang tinatayang rollback sa presyo ng bawat litro ng kerosene, habang ang presyo naman ng gasolina ay posibleng matapyasan ng 50 hanggang 80 sentimos. Kaya sa mga kasambahay nating motorista, konting tiis na lang. At bukas na po kayo magpa-full tank para mas makatipid. Ang laki. Panalong-panalo. Kaya nga, ito ang It's a na-miss sign. ko eh. Yung mga Mondays na wala ako, ito yung medyo na-miss ko kasi hindi ko naririnig ang advisory. Tapos ngayon naman, ang bungad naman Yung sa akin. 3 piso. 3 piso. Very nice. It's a sign. Saan na tayo pupunta? Pwede ka na maglaon yun. Elyo na ba yan? Elyo na, no? Maglilib ka? Oo, mag-absent ako isang buwan eh. Isang buwan din. Isang buwan din. Pero ang galing nito, no? Kasi from previous ilang buwan ba? Mga 3 months yata, 4 months. Ito na yung pinakamalaki. Parang last week lang yung isa pang ano yun, no? Isa pang, although maliit lang na rollback last week. Pero nasundan naman ngayon rollback. Ito big time talaga, lalo na sa mga tropang diesel, di ba? 3 piso. Damang-dama nyo ramdam ko yan. Oo. Isang laki full niya. tank, malaking matitipid ng mga 3 pisong rollback sa pag-full tank. Kaya ako, wala, tinutulak ko pa lang ngayon sa sasakyan ko. Hinihintay ko talaga ito eh. Tulak-tulak mo. Tinutulak ko pa lang. Tulak-tulak mo na Kaya di mga muna ako kasambahay. nag-drive lately. Hinihintay ko talaga, buti na lang. Big So ngayon, time. magkano na lang siya papatak per liter? Parang nung last time nung nagpa-diesel tayo, 67 yun. So baka sa susunod, baka 63 na lang. 60 plus na lang yun. Ang nami-miss ko, naalala ko mga panahon na 40 plus, 50 plus yung ano, no? Diesel na parang ang sarap mag-road trip na pag kunyari mga kaklase ko na nagpapahatid pa, sabi ko, hatid mo naman kami, oh, no problem. Ngayon, nagtatago ka na. Ngayon, pag nagpapahatid, parang, ang hirap gas money. Donation muna. Pero okay din, at least kaysa nung pandemic, di ba? Nag-90. Oo, 90 plus, di ba? Kung i-compare natin, okay na rin. Kaya Nasa lang, 60 something. Kahit pa paano naman kasi ng pandemic, di rin naman tayo masyadong lumalabas. So kahit pa paano yung Oo mga nga, yun nga. motorista rin natin, hindi naman masyadong ramdam. Naisip Pero ko nga- ngayon kasi talaga balik na sa normal eh. Kaya nga, mamaya, kasabay naman ng pagbaba ng presyo ng gas, traffic naman. Kasi lahat ganun. Ay. Ang sarap magbiyahe. Really? Ganun Na-miss din, no? nila. Diba? And speaking of traffic, Joshua, dahil may traffic advisory po tayo para sa mga motorista sa Maynila. Mula November 25 ng 8 a.m. hanggang November 26 ng 8 a.m. ay magpapatupad po ng road closure sa lungsod para bigyang daan ang isang marathon event. Narito po ang mga kalsada na hindi maaaring daanan ng mga sasakyan sa mga petsyang nabanggit. Una po riyan ang Rojas Boulevard from Katigbak Drive to Quirino Avenue or President Quirino Avenue. Pangalawa po yung Bonifacio Avenue from Anda Circle to Katigbak Drive. From Katigbak Drive and South Drive din po hindi madadaanan ang Independence Road. Sa P. Burgos Avenue rin from Rojas Boulevard to Jones Bridge. Sa Maria Orosa Street from P. Burgos Avenue to Calao Street. Sa Finance Road from P. Burgos Avenue to Taft Avenue. Sa northbound lane or Taft Avenue from Ayala Boulevard to P. Burgos Avenue. Sa Moralia Street from Santa Lucia Street to Real Street. And sa Real Street from Moralia Street to Santa Lucia Street. Sa Santa Lucia Street from Real Street to Moralia Street. Sa Quintin Paredes Street from Jones Bridge to Ongpin Street. At pinapayuhan po ang mga apektadong motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Naku po, marami-rami mga kasambahay. At saka ito yung minsan yung madalas na nadadaanan din dito sa areas na to, no? Kaya talagang at least ngayon pa lang November 25 hanggang November 26 isasara siya. So kung dito po kayo madalas na dumadaan, pwede na po kayong mag-search ng mga iba pa rin yung pwedeng ruta na daanan, mga alternative routes para kahit pa paano hindi kayo hindi magkaroon ng aberya para sa Tagal inyo. 8 a.m. ng 25 hanggang hanggang 8 a.m. ng 26. Although Saturday and Sunday naman yun. Mismo kasi itong lugar na mga sinara, ito yung mga dinadaan usually ng mga papasok sa school eh. Yung buong Moralia Street, di ba? At saka yung P. Burgos. Isa yun sa mga ano din eh, tsaka sa Taft. Kumbaga yung P. Burgos tsaka yung Taft, kapag yan sinara, talagang ramdam na ramdam mo traffic sa may City Hall, di ba? As in pila. Sabihin kung sinara yan, talagang
Although Saturday, Sunday naman, Sunday. siguro wala naman masyado. Hindi Pero naman meron pa rin Pareho yung na mga sa Saturday Saturday classes. class. Pero Yun lang, kailangan kahit may pa paano, magplano hindi na. naman na yung bulto talaga. Oo. Siguro makakalaban lang talaga natin dyan yung syempre yung mga mag-family bonding, yung mga ganyan. Tsaka yun nga, may mga Saturday and Agahan Sunday. pa rin Ay, naman Saturday siguro ang class. pasok. Ayan. Pero good news naman po para po sa ating mga kasangbahay na Navotenyo. Mamamahagi po ang Navotas City Agriculture Office ng libreng lambat para po sa mga qualified na registered Navotenyo boat owners. Ito po ay gaganapin sa November 28, araw po yan ng Martes, alas 2 ng hapon sa Navotas Sports Complex. Para po makita kung kasama kayo sa mga beneficiaries nito, i-check po lamang ang link na tinyurl.com/handoglambat2023. Samantala, bago po ang nabanggit na schedule, kailangan pong kuhanin ng mga beneficiaries ang kanilang claim stub sa Navotas City Hall lobby mula po November 13 hanggang 17, 2023. 8 a.m. po yan hanggang 5 p.m. At huwag po ninyong kalimutang dalhin ang mga sumusunod na requirements. Ito po, ang updated permit to operate at ang certificate of number. So dito wala pong binanggit kung ilan yung bilang talaga ng mga beneficiaries natin. Pero pwede nyo pong i-check yan dun sa ating link po na binigay. Kung hindi nyo po nasundan yan, pwede po kayong pumunta sa official Facebook page ng Navotas City Hall para makita niyo po lahat ng details. Tsaka ngayon pa lang, pagkarinig nila, pwede na silang Ngayong araw, mag-inquire. starting, Oo, para 13 to 17. Para mauna sila, mabigyan sila. Mas malaking That's chance right. na mabigyan sila. Yan, sige. From Navotas, lipat naman tayo sa Pasay City. Inaanyayahan po ang mga Pasayenyo na nagnanais sumailalim sa free skills training para sa mga sumusunod: housekeeping, driving lessons, photography at waitering services. Para po yan sa mga nagnanais na lumahok sa libreng training, magsadya po sa Office of Mayor Emmy Calixto Rubiano, second floor ng Pasay City Hall, at hanapin po si Mr. Vic Sangil. Huwag nyo rin pong kalimutang dalhin ang mga sumusunod: resume, photocopy of valid ID, letter of request para kay Mayor Emmy at barangay certificate. Yan, para po sa mga katanungan, pwede po ninyong padalhan ng mensahe ang kanilang official Facebook page na @LGU Pasay PIO. Ganda niya. Yan, para sa mga taga-Pasay, no? Libre. Libreng training, photography, tapos housekeeping, tapos driving lessons, tsaka waitering services. Ako kasi since itong kakatapos lang ng pandemic, yung tourism parang bumabalik ulit. So feeling ko magiging in demand din yung housekeeping, tapos yung mga waitering services, syempre maraming mga bakasyonista Holiday season din. Oo, di ba? Holiday season din. Kaya feeling ko in demand to. Tsaka free din yung photography lessons, which is Medyo pricey kaya yung mga training, diba? Medyo pricey yung mga training eh. Kaya lubos-lubosin na natin, no? Para kasangbahay at taga-Pasay. Pero bukod naman sa free training, meron ding job opportunities na naghihintay para sa mga residente ng Pasay City. Sa mga naghahanap ng trabaho, kayo po ay inaanyayahang makilahok sa isasagawang in-house interview ng SM Hypermarket MOA sa November 13, 2023. Araw po yan ng Lunes mula 9 a.m. hanggang 1 p.m. Ito po ay gagawin sa PESO Office 3rd floor, room 310, Pasay City Hall. Mangyaring magdala lamang ng updated resume at sariling ballpen. Kabilang po sa mga trabahong pwedeng applyan ay ang cashier, bagger at clerk. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang kanilang official Facebook page na @itspeso-pasay. Ang ganda naman, at least nag-open sila ng mga kumbaga trainings and then job opportunities sa mga kasambahay natin dyan sa Pasay. Kasi importante yan ngayon, di ba? Lalo na madami rin tayong mga kasambahay na naghahanap ng mga trabaho. So, ito na yung perfect opportunity. Ito yung maganda, di ba? Sabi nga nila wag yung parang lagi lang tayo nagbibigay ng parang foods nila, parang mga relief. Dapat magbigay din tayo ng pangkabuhayan, yung magagamit nila sa matagal na panahon para hindi na sila manghihingi. Kumbaga, marunong silang kumuha or kumbaga marunong silang magtrabaho para meron silang sarili nilang pagkakakitaan. Diba? Yung It's a man how to fish nga. Yeah. Para hindi na siya manghihingi. Iyo. Kasi yun yung problema minsan. Meron siyang, kunyari, may mga accreditation siya, meron siya natapos, pero walang opportunities, walang job offers. Mahirap kumuha ng trabaho minsan. Maganda nga,
yung government natin nag-o-open ng mga opportunities para baga may mga mapupuntahan nga. Kasi yung, siyempre, ganun pa rin yung natin, unemployment rate talaga yung problema. Ngayon talaga, mas maganda na every time na may ganito, iting ating opportunity na talagang apply lang ng apply. Correct. Ngayon mga kasambahay, magbalik tanaw naman tayo sa ating kasaysayan. Taong 2002 nang maganap ang isa sa pinakamalubhang oil spill disaster sa kontinente ng Europa na labis na nakaapekto sa kalikasan at naging dahilan ng pagkamatay ng libo-libong ibon. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. November 13, 2002. Tumagas ang libu-libong metriko toneladang langis mula sa Prestige oil tanker matapos itong magtamo ng malaking butas, sanhi ng paghampas ng malalaking alon na dala ng masungit na panahon malapit sa Costa de la Muerte, Galicia, Spain. Ang pangyayaring ito ang isa sa itinuturing na pinakamalubhang oil spill sa kasaysayan ng Europe. Mula Ventspils, Latvia ay lumayag ang Prestige oil tanker patungong Gibraltar na may kargang 77,000 metriko toneladang fuel oil. Pagdating malapit sa Costa de la Muerte sa Galicia, Spain, ay hinampas ng mga higanteng alon ng oil tanker na dulot ng masungit na panahon. Dahil sa lakas ng mga alon ay nagkaroon ng butas ang cargo vessel sa gilid nito na may laking 50 talampakan. Agad na sinagip at inilikas ng mga otoridad ang mga Pilipinong tripulante ng oil tanker gamit ang mga rescue helicopter. Pagsapit ng November 19 ay nahati ang Prestige at ito ay lumubog sa dagat na ang distansya sa Spanish coast ay 250 kilometro. Bagamat walang nasawis sa kuna, ay nagkaroon ng malaking pinsala ang naganap na oil spill sa environment, wildlife at maging sa local fishing industry ng Spain at Portugal. Libu-libong milya ng coastline ang inabot ng polusyon at mahigit 22,000 na mga ibon ang namatay bunga ng trahedya. Napakaraming tao ang nagboluntaryo at naglinis ng mga baybayin, bukod pa rito ang mga mangingisda na kasamang nag-ipon ng mga natapong langis. Tinataya namang nasa 4 na bilyong euro o $5.3 billion ang kabuang halaga na naging pinsala ng oil spill. Grabe. Kaya nga yung captain nila, kumbaga, ang gusto ng prosecution noong time na yun. Kasi tagal ng hearing, hanggang 2012, naghihiring pa sila eh. Sinasabi nila na dapat daw ang sentence dito sa captain is 12 years. Yun yung ipinaglalaban ng prosecution. And that time, 2012, 77 na to. Yung captain nung time na yun. So parang kung hindi ako nagkakamali, parang pinataw sa kanya is hanggang 2 years. Kasi grabe daw yung nagawa talaga, lalo na dun sa, kumbaga sa fishing sector nung kanilang lugar sa sa Spain. Mga Spanish people. Kasi daw umabot from 2002 hanggang 2006, umabot sa 300 million euros yung nalugi sa kanila. Ganun kalaki. Tapos sinasabi nila, kaya daw bang mapalitan yun? Kaya daw bang maibigay sa mga tao yung nawala sa kanila? 10 years daw bago talaga bumalik sa... Actually, hindi nga sinasabi na bumalik talaga sa dati talaga na kalagayan nito. Pero ang sinasabi lang na pwedeng makabalik na yung mga fish, kumbaga magamit yung mga fish or pwedeng makuha ng safe itong mga isda na pinagkakakitaan nga ng mga tao doon. Kaya nagkaroon ng movement yung Noon Kamais. Noon Kamais. Kumbaga, ang ibig sabihin ito ay never again. Kumbaga, nagkaroon ng mga activists din talaga doon sa area talaga na pinaka-naapektuhan. Kasi sinabi nila, hindi talaga nila kakayanin pag naulit pa to. Talagang sinasabi nila, kasi 80% daw nung nandun sa tanker, talagang lahat sa tubig. Tapos 20% lang yung talagang nakuha nila dun sa may, kumbaga sa may pampang. Kaya hirap na hirap yung mga tao. Sila mismo, kinakamay na daw talaga nila dahil sa sobrang kapal din talaga. Tapos umabot pa daw sa seabed talaga yung mga oils na to. Tapos parang everyday, nasa 128 tons yung tumatagas pa. Hindi kasi kagad, hanggat hindi nila natatanggal yung tanker. Kaya sabi nila, grabe daw itong nangyari na to. Actually, ang sinabi nga rin nila na parang sana daw binigyan ng focus dito yung aspect of response. Kasi parang sinasabi ng mga experts nung aftermath ng accident na yung Spanish government daw ang bagal. Kasi parang nagkaroon daw ng usapan itong government ng Spain at Portugal. Parang nag-focus sila
sa turuan. Kasi turuan kung sinong, kumbaga sa crisis na to, sino ba ang responsible? Tapos ang ginawa nila, parang may days pa during the days bago pa mag-sink mismo itong tanker nga, may time pa sila para makuha yung oil spill, para gumawa ng paraan. Kaso nagtuturuan sila, sino bang responsible sa atin. Tapos, yun na, hanggang sa parang wala nang nangyari. Ito na nga, nakita na natin yung aftermath. Tapos, parang sana daw, nagbigay talaga sila ng focus dun sa response. Kaya meron naman sila mga ginawa after nun. Kaso nga lang, parang ang dami nang nangyari na hindi maganda. Kasi sabi nga nila parang ang katwiran ng captain na sinabi ko na wag nyo kaming patuloyin, kumbaga paalisin dun. Kasi nga parang nakita niya may problem yung barko. Pero yung mga government, yung officials daw talaga dun sa mismong Pampang, yung nagpapatuloy na sa kanila na tumuloy kayo. Kaya parang ayaw niya na mapunta sa kanya lahat nung blame din talaga. Hirap talaga sa mga ganitong klaseng mga environmental disaster. Kasi sabihin natin malinis natin to sa dagat. Kapag harvest ng mga, kumbaga, nalinis pa sa dagat, i-dispose mo pa rin yun sa lupa naman. Yun naman ang mapopollute natin. Kaya, sana magkaroon tayo ng sustainable na, di ba? Yes. Na fuel source. Tsaka importante rin talaga magkaroon tayo ng increased policies when it comes to oil transportation, tsaka maritime industry. Yeah. Pero ito naman guys, from Today in History, may tanong naman ako sa inyo. Gaano kayo ka-close sa magulang ninyo? Ganyan. Sobrang Pero nagagawa niyo bang komportable? Pero nagagawa niyo bang mag-open up sa kanila? Kunwari may mga problema kayo, mag-open up kayo sa kanila. Yung mga personal problems, naibibigay niyo ba sa parents niyo? Before, nung bata-bata ako. Kasi ngayon parang kailangan i-handle ko na siya muna. Strong independent woman na kasi si Tina. Ay, hindi naman. Pero may mga times na parang sa akin muna. Pag hindi ko na talaga kaya, tsaka ako na ipapasa. Oo, ganyan. Pero pag-usapan natin yan, pakinggan muna natin ang sagot ng ating mga kasangbahay sa tanong na, mahirap bang mag-open up sa magulang? Alamin natin ang kanilang viewpoint. Para sa akin po hindi. Kasi po close naman po kasi kami ng magulang ko. Tsaka nakakapagsabi po ako sa kanya ng yung mga problema ko. Kasi mas alam kong siya yung makakatulong sa akin kaysa sa kaibigan. Nag-open din naman ako sa kaibigan. Pero mas nakakatulong yung magulang pag sa kanya ka nag-open. Para sa akin po hindi. Kasi po open naman din po ako sa magulang ko. Pag may problema din po ako, lagi po kinukwento po sa nila, sinasabi ko po gano'n. Tsaka komportable po sa kanila magkwento. Pag di ko na kaya, minsan ino-open sa nila, gano'n. Actually, in the world that we live in po, I think na mahirap po talaga mag-open up sa magulang. Lalo na kung yung kinalakihan nila is magkaiba na sa kinalakihan natin. Kung baga yung kultura nila noong kabataan nila is masyado silang close-minded kaysa ngayon na masyadong nag-grow na yung kaalaman ng mga bata. With that, kung magkakaroon tayo ng magkaibang idea, hindi tayo magkakaroon ng kapagkakaintindihan kung hindi natin pinapakinggan yung isa't isa. Kung magsasalita tayo na magsasalita, pero yung paniniwala talaga ng mga magulang natin is nakasara yung tenga nila. Walang mangyayari yung idea natin sa kanila. Para po sa akin, mahirap po siya. Lalo na po pag hindi po kayo ganun ka-close po ng, ng magulang nyo po. Sobrang hirap po mag-open up kasi po minsan hindi po nila iniintindi yung pakiramdam mo, parang binabaliwala lang nila. Para sa akin po, opo, kasi po wala po akong kapatid. Tapos ako na po yung naiiwan sa bahay. Kapag wala po ako mapagkwentuhan, ganyan. Lalo na po pag tungkol sa school works, ganyan, sa mga problems po sa school, ganyan. Kaya, ayun po, para sa akin po, mahirap po talaga. Sa mga friends ko na lang po kinakwento, ganun. Kumbaga, komportable na po ako sa kanila. Kasi po, palagi po sila yung kasama ko, ganun. Depende sa household. Pero sa case ko, yes, hindi kasi ako lumaki sa magulang. So, noong time na kinuha na ako ng parents ko, hindi na ako ganun ka-comfortable na i-open yung mga personal na bagay masyado. Unless kailangan. Usually, friends or sa mga pinsan na alam ko mapapagkatiwalaan naman. Yung hindi nila i-disclose sa iba kung ano yung in-open ko po.
naman po kasi mahirap kung makakabuti naman po sa inyo yung mga sasabihin nila. Kasi po minsan po kasi ako nakakapagkwento po ako sa pamilya ko eh. Lalo na po kay mama. Siya din po yung nagsasuggest sa akin kung tama po ba yung gagawin ko or mali. Para din po makatulong sa akin. Sa kanya po gumagaan yung pakiramdam ko kapag po nakakapagkwento po ako ng mga bagay po na sa tingin ko po makakasama po sa akin. Para sa akin, mahirap mag-open sa magulang. Lalo na kung yung suggestion nila ayaw or nag-aalanganin. Sa akin kasi, hindi po ako masyadong nag-open up sa mama at papa ko. Sa akin, hindi naman kasi medyo kaklose ko kasi yung mga magulang ko. Kapag meron akong problema, sinasabi ko agad. Kumari, nahihirapan ako sa school. Sasabihin ko, ma, ang hirap po ng subject namin. Tapos tuturuan niya ako, gano'n. Kasi sure na makikinig sila, tsaka alam nilang maintindihan nila ako. Hindi po. Close na po kami and hindi po kami nagsisikret. Ganun po. Nasanay na lang po kami ganun kasi po, ganun din po yung ate ko tsaka po yung mga kapatid ko. Mas okay po kung sa magulang din po para po magkaroon din po ng connection. Yes po, una, syempre. Kasi iba yung pananaw nila sa dati, sa ngayon. Kaya syempre minsan hindi nila tayo naiintindihan. Ganun yung para sa akin po. Kasi hindi ako lumaki na nag-o-open up sa magulang. Kaya mahirap din po para sa akin. Pero tinatry ko na rin po mag-open sa magulang. Kasi para maintindihan din nila yung nararamdaman. Para mas maging okay yung communication yung ganun po. Para sa akin po is, opo. Kasi depende din po kasi sa magulang kung ano. Pero based po sa akin, yung parents ko po kasi is, hindi ko kayang mag-share sa kanila kasi kulang po kami ng bond, gano'n. Sa mga kaibigan ko po. Mas kaya po nila akong intindihin, gano'n, kaysa sa parents ko po. Yes po, kasi po, depende po sa situation ko na po yung ina-open mo. Yes, mahirap po. Kasi minsan po, nai-invalidate po yung feelings mo eh. Na hindi naman po nila pinapansin, gano'n. Depende po sa problem na i-open po. Depende po kasi siya eh. Kung hindi ka po close sa parents mo, mahihirapan ka po. Kasi isipin mo baka i-judge nila or hindi ka nila maintindihan. Sa experience ko naman po, close po ako sa mama ko. Kaya po kapag kunwari po may problema ako, nasasabi ko rin po sa kanya tapos pinapakinggan niya po ako tapos binibigyan po ng advice para po may guidance sila sa gusto po nila sa buhay. Para po mas makilala niyo po yung isa't isa sa loob po ng pamilya. Kasi po sa pamilya po unang nagsisimula yung pagkatuto po natin sa buhay. Zero. Yun, Kayo ba, nakakapag-open up kayo sa mga parents niyo? Pag alam namin or alam kong ma-handle niya. Yung gano'n. Yung hindi niya dadamdamin hanggang sa pagtanda na. Ako tumanda, nakalimutan ko na siya. Hindi niya pa rin yun makakalimutan. Kumbaga may mga problems lang na nilalapit mo talaga sa parents. Tsaka minsan kasi, di ba, dahil magkaiba ng generation, minsan para sa kanila, yung problema na nilalapit natin, parang, ay, kami nga dati, ganun. Ganito, ganyan. Kaya mo yan. Parang ganun. Parang minsan, parang nako-compare kasi. Kaya pag feeling ko mangyayari lang yung ganun, hindi ko na lang sinasabi. Kasi baka ma-hurt lang din ako, di ba? Kaya ganun, pinipili ko din kung ano yung ilalapit ko sa mama. Yung feeling ko kaya niyang i-handle. Tsaka talagang mapapayuhan niya. Ganon din ako eh, kasi kapag kunwari hindi ko na rin talaga alam yung kunwari yung gagawin, ganyan. Tawag dito, inaano ko rin sa parents ko. Parang nagtatanong din ako ng mga ways, ng mga solution. Lalo na kapag may mga problema na parang feeling ko hindi ko kaya. Kasi nagtatanong din, kasi feeling ko mas wiser sila yung mga parents, marami silang experience. Kaya pag feeling ko hindi ko na talaga masolusyonan na ako lang yun, nilalapit ko na sa parents ko. Pero depende talaga yun sa situation. Same kami ni Tini. Kasi lalo na ang mami ko may hypertension, ang daddy ko. Parang iniisip ko muna, magbe-benefit ba sa kanila pag tinanong ko? Though minsan kasi alam mo naman sa sarili mo kung kaya mo rin i-handle or hindi eh. Or kung merong ibang makakatulong sa'yo na hindi na yung parents mo mag-handle. Kasi parang dagdag stress pa sa kanila. So ako, pinipili ko lang alin. Kumbaga, wini-weigh ko muna,
okay lang ba to sa kanila? Hindi ba sila parang masyadong masistress dito kapag nanghingi ako ng payo? Pero yung mga karamihan sa mga mabababaw na bagay, gusto ko rin silang i-include sa ganun. Kasi parang ano yun part din na parang mas maging close kayo, maramdaman nila na ay kahit na yung anak ko medyo nagmamatured na siya, ini-include niya pa ako sa mga bagay-bagay. So hindi lang naman problema. Kahit yung mga maliliit at masasayang bagay. Accomplishment. Oo. Parang naghingi pa rin ako ng payo sa kanila. Oo, iniisip ko ngayon, nagre-reflect ako eh. Iniisip ko nga kung paano. Kasi ako usually, hindi ako masyadong masabi kahit yung mga, kunyari, meron akong problema. Pag kaya ko naman kasing ayusin sa sarili ko, parang hindi na para i-share. Yung iniisip ko, pero nagsasabi ako. Pero yung mga topics na sinasabi ko, more on parang ano lang, hindi mga mabibigat na mga bagay. More on parang nagiging banding lang namin yung ikikwento ko. Minsan parang tapos na yung nangyari. Ganun. Sobrang tagal na. Taon nangyari na, tapos tsaka ko lang ikikwento. Para lang, pero yung usapan napupunta sa parang light lang. Hindi yung parang, kumbaga umpisa pala ng problema ko. Iyaano ko na kagad. Parang, siguro ganun kasi siguro kami, parang yung upbringing namin na parang parang pinalaki kami na parang, kung may problema kami, hanapan mo ng, kunyari, ikaw naman din ang may Usually ganun eh. Pag kunyari, may problema ako lang naman ang involved, ako may gawa. Kumbaga, ako yung makakasolve dun kasi sa akin ang Pero hindi naman po kami troublemaker, mga kasambahay. Hindi naman. Sino ba nagsabi nun? Ano lang po, mga mabababaw naman ang mga bagay lang yung ginagawa namin. Hindi naman ingatan din kasi natin yung nararamdaman din. Kasi nga yung sinabi ko kanina, kapag sinabi mo na may nang away sa'yo, hanggang pagtanda mo kasi kahit okay na kayo nung nang away sa'yo, di pa rin siya okay doon. Kaya ayaw mo na lang din na dalhin niya pa yun ng matagal. Talaga, may ganyan. Based on true story ba yan? Based on true story din yan. Hindi talaga niya, hindi kagad nakakalimutan. Kaya parang pinang pag-iingat mo na rin sa parents mo, di ba? May time nga natapos na ako umiyak, siya umiyak pa din eh. Sabi ko, bakit hindi ka pa natapos umiyak? Sabi, hindi ko pa makalimutan. Ha? May ganun nga, na parang pagka kunyari yung anak, kumbaga hindi yung pag anak kunyari, inaway yung magulang. Sige, pero pag yung anak ng magulang yung inaway, mas yung magulang, di ba? Parang mas affected nga, no? Talaga sila. Pag sa sarili nga, ba may naririnig sila about sa kanila, okay lang, napapalampas sila. Pero pag sa anak nila, talagang makikita mo yung super saiyan talaga eh. Oo, makikita mo talaga yung kakaiba na parang galawin mo lahat, wag yung anak. Minsan, naalala ko nga before, na parang nakamotor kami nun, tapos yung buhay pa nito yung father ko. Tapos, parang iaangkas niya kami, sabi, ikaw, masugatan ka na't lahat, yung mga anak ko, ha? Ganun si mama. Kasi mas parang protective siya talaga sa mga anak. Ting, 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 ting. Hindi naman. Pero diba sa mga ganitong pagkakataon, na-appreciate talaga natin. That's right. Sarap naman talaga kasi na meron tayo pa rin mapagsasabihan. At saka ang sarap din kwentuhan ng ating mga magulang. Lagi natin kakampiyan. At dahil dyan, mga kasangbahay, napapag-usapan na rin natin ng mga magulang, no? Kasi po, merong kinalaman dyan ng tampok nating istorya sa Kristiyano Drama. Tungkol po ito sa kwento ng isang single mom na si Joanne, na punong-puno ng pagsisisi dahil sa nagawa niyang pagpapabaya sa kanyang anak na nasangkot sa aksidente. Paano ba niya mapapatawad ang kanyang sarili? Panoorin natin. Diagnosed ako with kleptomania. Para sa hindi nakakalam, it's a mental illness na hindi makontrol ang urge sa magnakaw. Isipin nyo, pwede palang maging sakit yun. Hindi ko na malaya, nasa kamay ko na pala. Kinausap na ako ng psychiatrist. Unim na ako ng gamot. O kaya ito yung kulang sa akin, yung spiritual na tulong. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. May higit itong nagagawa kaysa mga kaalaman ng tao. Kaya ako naglalaan ng oras to volunteer as a social worker para matulungan kayong malampasan ang balakid ng inyong buhay. Through faith, hayaan niyong humawari ng salita ng Diyos sa inyo. Okay. Now we've set aside some time para sa ating mga bagong kasama na gustong magsalita. So, anyone?
If it is your first or second time with us, the floor is open. Yes, would you like to share? Maybe not. Okay. No pressure. My name is Joanne. Kagagaling ko lang sa ospital. I don't usually go to places like this, but I was invited. Well, pinilit pumunta. I'm just here to trying it siguro. Baka makatulong. Lumaki ako sa broken family. Nanay ko lang ang nagpalaki sa akin, which I admired at first. Don't get me wrong. Back then, marami akong hindi naintindihan kung ano nangyayari. Basta ang alam ko, magkasama kami at mahirap. Dahil sa hirap siguro, or maybe dahil sa akin, naging depressed ang nanay ko. Nagkabisyo at pinabayaan na ako. Lumaki akong may sama ng loob sa kanya. I became very independent at ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ako magiging katulad niya. But look at me now, a single mom. Just like her. Just like her. Can you imagine? Nagsikap naman ako na maging isang mabuting ina. Nag-aaral at nagtatrabaho para sa kailangan niya. Yung mga bagay na hindi naibigay sa akin. I work so hard to give her the life na akala ko the best. Sa sobrang busy ko sa work, I didn't realize na napapabayaan ko na pala siya. Yung panahon na para sana sa anak ko, unti-unting kinakain ng trabaho ko. Hindi ko na pala naibibigay ang lingap ng isang ina sa anak. Hanggang isang araw, isang hapon, isang iglap, huli na ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Alam mo yun? In your eyes, akala mo tama yung ginawa mo. May mga bagay na mas kailangan ibigay. Pagmamahal, oras, atensyon, kesa sa material na bagay. Yun ang pagkukulang ko. Pagkakamali ko. Kasalanan ko. Looking back, kung ano man ang pagkukulang ng nanay ko, naiintindihan ko na siya. Ang hirap pala maging isang single mom. Kung ako ang huhusga sa sarili ko, ako ang pinakawalang kwentang ina. Hindi man lang ako dapat patawarin. Pasensya na kayo, ha? Ang haba na pala ng sinabi ko. Thank you for sharing, Joanne. Breadwinner ako ng pamilya ko. Kailangan ko ng fast and easy income. Wala akong pakialam kung paano, basta yung maibigay ko sa pamilya ko yung pangangailangan nila.
ang ginagawa kong akala ko'y tama, nakakapinsala na pala. Sa ibang tao, akala nila napakatuwid ko. Pero tanungin mo sa asawa ko, mga pasahan niya sasagot sa'yo. Hindi dahil sa hindi ko siya mahal, pero dahil sa impluwensya ng alak. Umiinom ako para makatakas, kahit sandali, sa mga problema ko, pero hindi ko namamalayan, ito na pala pinanggagalingan ng kapaitan. Sa puso ko, I know, masaya kami ng best friend ko. Nag-e-enjoy kami. Pero bilang kabataan, we have the urge to feel that we belong. Na-included kami. Kaya nga pag may bagong trend, we make sure na ipopost namin agad. Pero hindi ko naisip na hindi pala lahat ng nasa social media tama, na dapat i-post lahat. Ginusto kasi naming makisama. Makiuso, lahat meron kami. Bahay, kotse, pero dahil sa kasakiman at sa kagustuhan ko lalong yumaman, natuto akong magsugal. Dahil sa pagsusugal, lahat silang mga mahal ko sa buhay, iniwan ako mag-isa. Lahat pala tayo makasalanan. Walang matuwid sa lupa na hindi nagkakasala. Bata, matanda, o anumang estado sa buhay. Wala namang matinong tao na gustong magkamali. Ang bawat isa sa atin may kani-kaniyang pinagdadaanan at pakikibaka sa buhay. Minsan, dahil sa masasamang impluwensya ng mga taong nakapaligid sa atin. O minsan dahil sa hirap na dinaranasan. Ang sabi ng iba, kapit sa patalim. O yaman na tinatamasa. Ang sabi ng iba, you only live once. O dahil sa kakulangan ng kaalaman. Pero alam nyo, hindi pwedeng idahilan natin ito na tayo'y sumadya na magkasala. Pero kung patatawarin din naman, hindi ba okay lang magkasala? Marami at iba't ibang klaseng kasalanan ang nagagawa ng tao. Ang ilan, nabanggit yun na kanina. Pero dapat, magkaroon tayo ng takot na makagawa ng kasalanan. Lalo na ang mabibigat na kasalanan. Kasalanang walang patawad kung ating sasadyain. Kung ganun sana kadali, wala tayo rito. Posible po ba yun? May kilala akong mga tao. Samahan. Dahil sa naturuan at nasulatan ng kanilang puso ng salita ng Diyos. Ano man ang danasin sa buhay, hirap o ginhawa man, naging mapagpasalamat sila. May perspektibo sa buhay na laging may pag-asa. Umiibig sa kapwa. Kaya nagkaroon ng direksyon ng kanilang pamumuhay. Kaya yung tanong mo kanina, hindi imposible. Basta may Diyos tayo sa buhay. Ang Diyos, mahabagin, mapagpatawad. Kung nakita ng Diyos ang ating puso, na may pagsisisi at may bagbag na loob, hindi naman mahirap sa Diyos na tayo'y patawarin. Ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas, makaalam ng katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya, tapat ang Diyos na tayo'y patatawarin at lilinisin. Kaya mga kasama,
Huwag tayong mawalan ng pag-asa. May awa ang Diyos. Kung pagdating ng pagsubok at mga tukso, magtiis tayo mga kapatid. Magdili-dili kayo, magbulay-bulay kayo sa inyong sarili. Tandaan niyo po, kailangan ng pagsisisi, ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa paglapit sa Kanya. Magpatawad po tayo, patatawarin din tayo ng Diyos. Maawa tayo, kaaawaan din tayo ng Diyos. Pre, pangilan mo na to? Oh, ang 12 session ko na. Okay nga eh. Sabi ng asawa ko, laki raw pinagbago ko. At gumana yung pagsasama namin. Sana ako rin, loobin ng Diyos makatapos. Uy, alam mo ba, hindi pala lahat ng panalangin pinakikinggan ng Diyos. Meron palang paraan para pakinggan ka. Ha? Ano dapat? Punta ka na lang, marami ka matututunan. O eto, may extra pa ako. Uli ka na, may ikukwento pa ako sa'yo. Bye. Bye, Joanne. Bye. Mr. Gonzalez? Oh, Joanne. Welcome pala ulit sa group, ha? Thank you po. Actually, marami po akong natutunan at masarap po sa kalooban na maisip na mapapatawa din pala ako. Kailangan ko lang po ng tamang giya sa buhay. Oo, Joanne. Hindi naman para sa atin, hatulan ng ating puso. Mas kilala tayo ng Diyos higit sa ating sarili. Sundin lang natin ang kanyang utos. Hayaan natin siyang magmaneho. Sakay ka lang. Hindi tayo mapapahamak. Mapapahamak. May nabanggit po kayo kanina. Mabibigat na kasalanan. Kasalanan walang kapatawaran kung sasadyain. Tama po ba? Oo, Joanne. Ang Diyos mapagpahinuhod. Pagpatawad. Alam naman natin yun. Pero dapat, alam din natin na hindi lahat ng kasalanan pinapatawad ng Diyos. Lalo na kung sinasadya natin at ginagawang paulit-ulit. Alam mo ba ang mga yun? Mga? Hindi lang po isa? Alam mo, yung ipinapayo at sinasabi ko kanina, narinig ko lang din naman yan. Mas maigi, pakinggan mo directly sa tagapagturo. Mommy, can we go home? Oh, yan na ba ang anak mo? Opo, nasundo ko sila kanina sa ospital. Sama mo sila.
sa atin na syempre tayo may mga pagkukulang tayo, may mga nagagawa tayong mga kasalanan, na kung minsan alam naman natin na hindi natin sinasadya, pero nababagabag pa rin tayo kasi parang alam natin sa sarili natin, nakokonsensya tayo, na babagabag tayo na mali yung nagawa natin, na parang minsan nga nakakatulan na natin yung sarili natin na wala na tayong pag-asa, na parang tayo na mismo yung nag-judge sa sarili natin na hanggang dito ka na lang. Hindi na mababago yan, hindi ka na mapapatawad. May mga ganun tayo naiisip kung minsan. Pero ang isipin natin, kasi may binanggit nga si Kuya Daniel na kapag hinahatulan mo yung sarili mo, parang winawalan mo ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kasi syempre hindi mo dapat hatulan kasi dakila ang Diyos. At saka dito makikita rin natin no, na merong pag-asa. Kaya ang sarap ng pakinggan ng awit, di ba kanina sabi, ngunit saan pa ba kami patutungo? Sapat ang awa na nagmumula sa dulang mo. Kaya lagi nating isipin na may awa ang Diyos. Talagang ipakita lang natin sa Kanya na nagsisisi tayo, tapos i-grab natin yung opportunity na yun, na ipakita sa Kanya na sincere naman tayo na magpatuloy sa mabuting gawa. Tsaka yung mismong lead natin, di ba, yung parang main character natin dito sa K-drama, parang maiintindihan mo siya dun sa part na solo parent siya. 'Di ba? Kasi yung pagiging isang magulang, 'di ba? Mahirap na nga yun yung may partner, kapares kayo magkasama, nag-aalaga kayo ng anak, may binubuhay kayo, mahirap na yun Pero siya solo parent pa siya, 'di ba? So hindi talaga madali yung mga pinagdadaanan din ng mga solo parent. Gaya ng isang ina sa Ecuador na mag-isang nagtataguyod ng 3 anak, kabilang ang kanyang panganay na may kapansanan. Hirap na nga siyang matustusan ang araw-araw nilang gastusin, nakaranas pa siya na maloko at matangay ang pera na kanyang pinaghirapan. Sa kabila nito ay hindi siya nawawalan ng pag-asa at patuloy na nagsusumikap na makabangon at makaahon sa pinagdadaanang hirap. Sí, es una bastante ayuda, gracias a Dios, gracias a todos ustedes los que hicieron esta linda labor para mí, para mis hijos. Estoy agradecida de todo corazón, tremendamente gracias a Diosito. Me puso a las personas lindas en el camino mío que tanto necesito, ¿no? Sa paupahang bahay na ito, sama-samang naninirahan ang 36 na taong gulang na si Lourdes Cabrera at ang kanyang 3 anak. 2 taon na niyang itinataguyod ang kanyang pamilya bilang isang single mother. Kapos sa buhay at walang permanenteng pinagkakakitaan si Lourdes. Kung kumita man siya sa pagiging house cleaner, ay hindi naman nakapupuno sa mga pangangailangan nila dahil hindi naman araw-araw ang kanyang pasok. Entonces yo voy a la casa de ella, hago la limpieza y solo los sábados. Entonces ese es el trabajo que yo tengo ahorita, si no, no tengo más ingresos. Ang kanyang panganay na anak na 17 taong gulang ay isang person with disability. Mabuti na lamang at siya ay nakatatanggap ng financial assistance sa gobyerno. Ito naman ang pinipilit ni Lourdes na pagkasyahin para mabayaran ang kanilang monthly bills, pagkain at pati na rin pangtustos sa pag-aaral ng kanyang 15 taong gulang na anak na babae na nasa high school. Maayos ang kita ni Lourdes noong siya ay dating street vendor. Subalit dahil sa pandemya at isang pangyayaring hindi niya inaasahan, ay nawala na parang bula ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pero desde que la señora nos estafó, perdí mucho dinero. Lo más primero, quiero pagar mis deudas. Parece que yo fuera la persona que robé a mi hermano. Entonces es demasiado duro para mí eso. Sa kabila ng mga kagipitan ay nananatili pa rin positibo si Lourdes. Determinado pa rin niyang hinarap ang mga problema alang-alang sa kinabukasan ng kanyang mga anak. El sueño de mis hijos es, yo quiero a mi hija que ella quiere ser enfermera en un futuro. Yo quiero que ella cumpla ese sueño. Ito ang isa sa naging inspirasyon ni Lourdes upang mas lalong tumatag. Kung kaya't hangad niya na makapagtinda at mabuksang muli ang kanyang maliit na negosyo. Para empezar, verá yo mi negocio en las salchipapas vueltas, yo lo que yo necesito son las cosas para preparar ya para ya servir. Entonces eso es lo que yo necesito ahorita. Ang ganitong pagkakataon ay mabuting paggawa na hindi pinalalagpas upang maipadama ang ating paglingap sa nangangailangan. Kaya naman ating inanyayahan si Lourdes sa MCGI Cuenca, Ecuador chapter. Hindi niya alam na may sorpresang naghihintay sa kanya. Bukod sa mga kakailanganin ni Lourdes sa kanyang magiging hanap buhay,
Ating din pinagkalooban ang kanyang anak na si Christian ng isang bagong wheelchair. Ito'y upang mas maalwan niyang maalagaan ang kanyang anak. Sí, es una bastante ayuda, gracias a Dios, gracias a todos ustedes los que hicieron esta linda labor para mí, para mis hijos. Me siento feliz por la ayuda y estoy agradecida de todo corazón, tremendamente gracias a Diosito. Me puso a personas lindas en el camino mío que tanto necesito, ¿no? Ang pag-agapay sa mga taong walang masulingan ay pagpaparamdam ng pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't sa awa at tulong ng Diyos ay nakahanda palagi ang mga kapatid sa Members Church of God International upang umagapay. Sa Diyos ang karangalan at kapurihan magpakailanman. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na makatulong ulit tayo sa ganitong klase ng mga tao. Ito yung mga talagang dapat nating lingapin, 'di ba? Kasi mga solo parents sila. Tapos parang hindi nila maramdaman na mag-isa sila. Maramdaman nila na kahit wala silang kapartner, andiyan ang Diyos, 'di ba? Na handang tumulong para sa kanila, nagabayan sila, 'di ba? Kasi binigyan ka ng mga anak na lilingapin mo na kailangan mapalaki mo ng maayos, 'di ba? Talagang kung ilalapit mo 'yan sa Diyos, hindi ka niya pababayaan kasi syempre gusto ng Diyos maging mapabuti rin ikaw at ang iyong mga anak. Kaya sa mga solo parents natin, isa rin yun sa pwede nating ma-advise sa kanila, 'di ba? Yung lagi natin isama ang Diyos sa lahat ng mga gagawin natin. Lagi tayong humingi ng tulong sa Kanya kasi hindi niya tayo pababayaan. That's right. Kaya salamat again sa Diyos, no, sa mga tulungan din natin sa MCGI Cares, di ba? At dahil dyan, with that, of course, greetings and shoutouts na tayo. Siyempre, of course, we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. And of course, happy birthday naman kay Tita Naida Unciano from Posadas and Garanganao family. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka everyday with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-6885-730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Good morning sa aking mommy, sa aking daddy at kay Yuna. At binabati ko din sina Brother John, Michael, and Sis Sherwin ng lokal ng Yumabini, kay Keiko, Aya, and Eric Mandal, kay Mika, Abigail Joven, kay Marietta and Mario de la Cruz, kay Brad Andy Mangolap, and happy 21st Sabbath anniversary po at sa family saints, kay Obet, kay Loy, kay Lay, kay Lem, kay Lam, at kay Maan. Ito na po ata ang part 3 ng mga pagbati mula sa South Korea. Salamat po sa Diyos. And we would like to thank Clary's Flower Shop. Surprisingly beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biclatan, General Trias, City, Cavite. And we would also like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. Happy Monday, mga kasambahay. Okay. May gusto ka bang ihabol? Wala naman. Wala. Okay. Good morning and thank you, Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scouty Bardalaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin.
To all women out there, it's time for your early breast screening. You may visit Asian Breast Center located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue Corner, Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. For more details, you can visit their Facebook page at Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center emphasizes that breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Maraming salamat po uli sa lahat ng mga nanood sa atin simula kaina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning